Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang mga karaniwang maling akala tungkol sa kalusugan ng bato at kung paano protektahan ang iyong mga bato. Noong nakaraang linggo, isang 58 taong gulang na pasyente ang nagtanong sa akin ng may pag-aalala. Ang madalas na pag-ihi pagkatapos uminom ng tubig ay senyales ba ng mahinang bato o ang hindi pag-ihi sa loob ng mahabang panahon ang mas mapanganib? Ang tila simpleng tanong na ito ay nagdulot ng maling pagkaunawa sa maraming tao tungkol sa kanilang sariling katawan. Ikinuwento ng lalaki na tuwing iinom siya ng tubig, kailangan niyang pumunta agad sa banyo. Samantala, ang kanyang pinsan sa Cebu ay kayang maglaro ng sungka buong umaga nang hindi nararamdaman ang pangangailangan umihi. Nagtataka siya kung sino sa kanila ang may problema. Nang ipaliwanag ko ng detalyado ang mekanismo ng paggana ng bato at pantog, nagulat ang buong pamilya niya dahil ang katotohanan ay ganap na naiiba sa pinaniniwalaan nila. Higit pa rito, ayon sa mga kamakailang ulat medikal, malaking porsyento ng mga pasyente na may maagang yugto ng talamak na sakit sa bato ay hindi man lang alam na mayroon silang sakit. Ang dahilan ay hindi dahil sa bihira ang sakit, kundi dahil sa mali ang ating interpretasyon sa mga pangunahing senyales tulad ng dalas ng pag-ihi, kulay ng ihi, o pakiramdam ng pagkauhaw. Ngayon, malinaw kong susuriin ang mga pinakakaraniwang maling akala tungkol sa kalusugan ng bato na pinaniniwalaan pa rin ng maraming nasa katanghaliang gulang at matatanda. Kaya, ang maagang pag-ihi pagkatapos uminom ng tubig ay isang normal na physiological reflex o senyales ng paghina, at ang hindi pag-ihi sa loob ng maraming oras ay totoo bang senyales ng malusog na bato? Ang sagot ay maaaring malayo sa karaniwang paniniwala. Ngunit kung nauunawaan ng tama, maiiwasan mo ang malubhang komplikasyon sa kalaunan. Sa video na ito, ibabahagi ko rin ang 5 maagang senyales ng babala ng bato na maaari mong obserbahan sa bahay tuwing umaga. Walang komplikadong kagamitan, walang mamahaling gastos, tanging pag-iingat at ugali ng pagsubaybay sa katawan ang kailangan. Bukod pa rito, susuriin ko kung bakit ang ilang tradisyonal na pamamaraan na sinasabing nagpapalakas ng bato ay nagtatago ng mga panganib kung inilapat ng walang sapat na kaalaman. Lalo na sa huling bahagi, magmumungkahi ako ng isang 3 araw na menu na angkop sa panlasa ng mga Pilipino, kasama ang mahahalagang prinsipyo ng nutrisyon na sumusuporta sa paggana ng bato batay sa agham. Panoorin ang buong video dahil ang impormasyon ay nakaayos ng sunod-sunod upang madali mong maunawaan at mailapat. Kung kabilang ka sa grupong umiihi ka agad pagkatapos uminom ng tubig, maaari kang mag-iwan ng comment na numero 1. Kung hindi ka kailangan umihi sa loob ng maraming oras, mag-iwan ng numero 2. Ang mga pagbabahaging ito ay tutulong sa ating komunidad na makita ng malinaw ang kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos ng edad na 50, ang paggana ng bato ay bumababa sa paglipas ng panahon. Ngunit ang pagbaba ay hindi nangangahulugang kawalang kakayahan. Kapag nauunawaan ng tama at inaayos ng mabilis, ganap nating mapoprotektahan ang mahalagang filter ng ating katawan. Kung makita mong kapaki-pakinabang ang nilalaman, mangyaring ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay na higit sa 70 taong gulang. Minsan, ang tamang kaalaman sa tamang oras ay ang pinakamakahulugang regalo sa kalusugan na maaari nating ibigay sa isa't isa. Bahagi 1. Ang lihim sa mekanismo ng pagsala ng dugo at pagbuo ng ihi ng 2 bato. Bago tayo magsimulang suriin ang mga partikular na payo, nais kong maunawaan mo ang isang pangunahing katotohanan na marami pa rin ang hindi pinapansin. Batay sa aking 35 taong praktikal na karanasan sa paggamot, karamihan sa mga Pilipino ay hindi talaga nauunawaan ang mekanismo ng paggana ng bato. Kung hindi natin lubos na nauunawaan ang prinsipyong ito, madali tayong mabubuhay na may maling akala at maging pabaya sa mga maagang senyales ng babala ng ating katawan. Maraming tao ang simpleng iniisip na kapag umiinom ng isang basong tubig, ang tubig ay dumadaan ng direkta sa katawan at nagiging ihi. Ang pagkaunawang ito ay tila lohikal,
ngunit hindi sumasalamin sa totoong likas na biyolohiya. Sa katunayan, sa likod ng tila simpleng prosesong iyon ay isang napakakomplikadong sistema ng regulasyon. Maging ako, bagaman marami ng taon sa larangan ng panloob na medisina, ay palaging humahanga sa katumpakan at katalinuhan ng dalawang bato. Isipin ang ating katawan bilang isang buhay na reservoir. Humigit kumulang 60 hanggang 70% ng bigat ng katawan ay tubig. Ang dami ng tubig na ito ay hindi nananatili sa isang lugar, kundi patuloy na dumadaloy sa bawat selula, sa bawat capillary. Ang tubig ay may tungkulin na magdala ng oxygen, nutrients, mag-regulate ng temperatura ng katawan, at lalo na maglabas ng dumi. Ang pinakamahalagang daan ng paglabas ng dumi ay sa pamamagitan ng ihi. Ang isang malusog na may sapat na gulang ay karaniwang umiihi ng humigit kumulang 4 hanggang 6 na beses bawat araw. Bawat beses ay humigit kumulang 200 hanggang 200 ml na may kabuuang humigit kumulang 1.5 litro bawat araw. Ang bilang na ito ay tila normal, ngunit sa likod nito ay isang mekanismo na nakakagulat sa marami. Kapag umiinom ka ng tubig, ang tubig ay sinisipsip sa pamamagitan ng tiyan at maliit na bituka patungo sa dugo. Ang daloy ng dugo na iyon ay nagdadala ng tubig at mga natunaw na sangkap sa bato. Doon, ang biological filtration plant ay nagsisimulang gumana. Sa loob ng bawat bato ay may milyon-milyong microscopic filtering units na tinatawag na glomeruli. Maaari mong isipin ang mga ito bilang napakaliit na salaan na may kakayahang paghiwalayin ang mga molekula batay sa laki at kemikal na katangian. Ang prosesong ito ng pagsala ay gumagawa ng isang likido na tinatawag na ultrafiltrate o primary urine. Ang nakakagulat sa marami sa aking mga pasyente ay ang bawat araw, ang dalawang bato ay kayang gumawa ng humigit kumulang 150 litro ng ultrafiltrate. Ang bilang na ito ay katumbas ng dami ng tubig na sapat upang punuin ang maraming malalaking batya. Ngunit kung ganoon karami ang nagagawa, bakit humigit kumulang 1.5 litro lamang ang ating inilalabas? Ang sagot ay nakasalalay sa komplikadong kakayahan ng bato na reabsorb. Pagkatapos ng pagsala, ang ultrafiltrate ay dumadaan sa sistema ng renal tubules. Dito nagaganap ang ikalawang napakahalagang gawain, ang reabsorption. Humigit kumulang 99% ng tubig kasama ang glucose, amino acids, at marami pang ibang mahahalagang sangkap ay ibinabalik sa dugo. Humigit kumulang 1% lamang na binubuo ng urea, uric acid, at labis na toxins ang patuloy na bumababa sa pantog at nagiging pangwakas na ihi. Dahil sa mekanismong ito, ang katawan ay hindi nawawalan ng tubig o nutrients nang walang kabuluhan. Ang mas espesyal ay ang kakayahan ng bato na mag-adjust ng patuloy ayon sa pangangailangan ng katawan. Kapag umiinom ka ng kaunting tubig, tataas ang reabsorption ng bato upang mapanatili ang tubig. Kapag umiinom ka ng marami, bababa ang reabsorption ng bato upang mailabas ang labis. Ang pagiging flexible na iyon ay nagpapakita na ang bawat patak ng ihi ay sa katunayan ay isang ulat na sumasalamin sa panloob na estado. Kung magbago ang kulay, biglang tumaas o bumaba ang dalas ng pag-ihi, lumitaw ang bula na matagal mawala o kakaibang amoy, iyon ay maaaring senyales na may problema sa sistema ng pagsala. Mahal na mga tagapakinig, ang pag-unawa sa mekanismong ito ay hindi para tayo mag-alala, kundi para mas pahalagahan ang ating dalawang bato. Kapag alam natin na ang bato ay tahimik na nagpoproseso ng daan-daang litro ng likido bawat araw upang protektahan ang buhay, mas magiging maingat tayo sa pag-inom ng sapat na tubig, pagkontrol sa presyon ng dugo, at paglilimita sa maling paggamit ng gamot. Sa susunod na bahagi, tuturuan ko kayo kung paano makilala ang mga maagang senyales mula sa ihi upang maprotektahan ang kalusugan ng bato bago pa mahuli ang lahat. Bahagi 2. Paano basahin ang mga senyales upang maagang makakita ng sakit sa bato? Grupo 1. Ang mga umiihi agad pagkatapos uminom ng tubig. Ngayon,
bumalik tayo sa tanong na nagpapahirap sa marami sa inyo. Ang umiihi agad pagkatapos uminom ng tubig at ang hindi umiihi sa loob ng kalahating araw. Sino sa kanila ang may mas malusog na bato? Ito ay isang tanong na halos linggo-linggo kong naririnig sa aking klinika. Una, tungkol sa unang grupo, ang mga umiihi agad pagkatapos uminom ng tubig ay madalas na tinutukso na may mahinang pantog. Sa aking 25 taong karanasan sa mga nasa katanghaliang gulang at matatanda, marami akong nakasalamuha na nag-aalala na ito ay senyales ng paghina ng bato. Ngunit ang totoo, nais kong tiyakin sa inyo, sa karamihan ng mga kaso, humigit kumulang 7 sa 10 tao na aking sinuri. Ang kababalaghang ito ay hindi nangangahulugang mahina ang bato. Sa kabaligtaran, minsan ito ay nagpapakita ng isang sensitibong sistema ng regulasyon ng tubig. Bakit? Una, bawat tao ay ipinanganak na may iba't ibang kapasidad ng pantog, tulad ng may matangkad, may maliit, may malaking kamay, may maliit na kamay. Gayon din ang pantog. Ang ilan ay nakakaramdam ng pangangailangan umihi kapag mayroon lamang silang humigit kumulang 100 hanggang 150 ml ng ihi. At ang nervous system ay nagpapadala na ng senyales sa utak na kailangan ng umihi. Iyon ay isang individual na physiological na katangian, hindi isang patolohiya. Hanggat hindi masakit ang iyong pag-ihi, walang pagtagas ng ihi, at hindi masyadong apurahan upang mawalan ng kontrol, ito ay nasa loob pa rin ng normal na limitasyon. Pangalawa, ang bilis ng metabolismo at ang kakayahan ng bato na mag-regulate ay magkakaiba rin sa bawat tao. Kapag mabilis kang umiinom ng tubig o ang iyong katawan ay may sapat ng tubig, ang bato ay aktibong pabilisin ang paglabas ng dumi upang mapanatili ang homeostasis. Sa madaling salita, ayaw ng katawan na magkaroon ng labis na tubig na hindi kailangan. Ipinapakita ng maraming modernong medikal na literatura na ang bato ay kayang mag-adjust ng bilis ng pagsala at paglabas ng dumi ng mabilis pagkatapos uminom ng tubig. Kaya, kung umiihi ka pagkatapos ng humigit kumulang 15 hanggang 30 minuto, iyon ay maaaring pagpapakita ng isang flexible na mekanismo ng reaksyon, hindi senyales ng sakit. Gayunpaman, bilang isang profesional, kailangan kong bigyang diin ang isang napakahalagang punto. Ang maagang pag-ihi pagkatapos uminom ng tubig ay ligtas lamang kung walang kasamang abnormal na sintomas. Kung kaunti lamang ang lumalabas sa bawat pag-ihi, kasama ang pananakit, hirap umihi, o kailangan mong gumising ng higit sa 3 beses sa gabi, hindi mo ito dapat maliitin. Sa mga lalaking higit sa 50 taong gulang, ang karaniwang sanhi ay benign prostatic hyperplasia, BPH. Kapag lumaki ang prostate gland sa pagtanda, maaari nitong pigilan ang urethra na nagiging sanhi ng patuloy na pakiramdam ng pag-ihi, ngunit kaunti lamang ang lumalabas sa bawat pag-ihi at may pakiramdam na hindi lubos na naihi. Ito ay isang karaniwang kondisyon at kailangan ng maagang pagsubaybay upang maiwasan ang mga komplikasyon. Ang isa pang posibilidad na lalo kong binibigyang pansin ay diabetes. Kung bukod sa madalas na pag-ihi, patuloy ka ring nauuhaw, nakakaramdam ng tuyong bibig kahit gaano pa karami ang inumin mo, kasama ang hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang kahit normal ang iyong pagkain, iyan ay maaaring senyales ng babala. Kapag tumataas ang blood sugar, hindi ganap na nire-reabsorb ng bato ang glucose. Ang asukal ay humihila ng tubig palabas na nagiging sanhi ng malaking pagtaas ng dami ng ihi. Ito ang klasikong pagpapakita na tinatawag ng medisina na 3 labis. Labis na pagkain, labis na pag-inom, at labis na pag-ihi. Sa madaling salita, nais kong maunawaan mo na ang maagang pag-ihi pagkatapos uminom ng tubig ay hindi automatikong nangangahulugang sakit sa bato. Ang mahalaga ay obserbahan ang buong larawan ng iyong kalusugan. Sa edad na higit sa 60, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang paghula, kundi ang pakikinig sa katawan ng matalino at regular na magpa-check up kung kinakailangan. Kapag nauunawaan natin ng tama ang mga senyales ng ating katawan,
mas mababawasan ang ating mga walang batayang alalahanin at hindi rin natin mapapalampas ang mga tunay na senyales ng babala. Kung makita mong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba. Iyan ay isang simpleng paraan para malaman ko na nakikinig pa rin kayo at sumasama sa paglalakbay na mamuhay ng malusog at may kalidad bawat araw. Grupo 2. Ang mga hindi umiihi sa loob ng kalahating araw. Ang unang grupo ay nasuri na natin ng medyo malinaw, ngunit iyon ay kalahati lamang ng larawan. Ang talagang nagpapahirap sa akin sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho sa mga nasa edad 60 at pataas ay nasa ikalawang grupo. Ang mga kayang umupo at manood ng TV buong hapon, maglaro ng sungka buong umaga nang hindi umiihi kahit minsan. May ilan pa nga na buong pagmamalaking sinasabi, "Malakas ang aking bato, mahusay itong magpaliwanag, hindi kagaya ng mga taong kailangan pa ring lumabas-masok sa banyo." Mahal na mga tagapakinig, mula sa isang propesyonal na pananaw, hindi ko ito nakikita bilang isang magandang balita. Sa likod ng kakayahang umihi ng matagal ay minsan isang tahimik na panganib. Ang katawan ng tao ay hindi dinisenyo upang tiisin ang matagal na pagkauhaw o ang matagal na pagpapanatili ng ihi. Ang unang at pinakakaraniwang dahilan ay ang pag-inom ng masyadong kaunting tubig. Maraming matatanda ang sadyang nagbabawas ng tubig dahil takot silang umihi ng madalas, takot silang mawalan ng tulog sa gabi o simpleng nakakaramdam ng abala. Ang dahilan ay tila makatwiran, ngunit sa pisyolohiya ay napakalaking dehado. Kapag ang katawan ay kulang sa tubig, kahit na sa banayad na antas, ang utak, lalo na ang pituitary gland, ay maglalabas ng antidiuretic hormone upang mapanatili ang tubig. Ang bato sa puntong ito ay kailangang dagdagan ang muling pagsipsip sa pinakamataas na antas, na nagsisikap na walang mawala kahit isang patak. Ang resulta ay ang ihi ay nagiging napakadilim, kulay amber tulad ng puro tsaa. Kapag ang ihi ay masyadong puro, ang konsentrasyon ng mga sangkap tulad ng calcium o uric acid ay tumataas. Nagsisimulang bumuo ang maliliit na kristal, unti-unting naiipon, at sa paglipas ng panahon ay maaaring maging bato sa bato. Marami akong natanggap na kaso ng pagpapaospital dahil sa matinding pananakit ng bato. Nang tanungin ng detalyado ang kanilang mga gawi sa pamumuhay, karamihan ay umamin na umiinom lamang sila ng ilang lagok ng tsaa bawat araw o naghihintay na matuyo ang kanilang lalamunan bago uminom. Ang katawan ng matatanda ay natural na nabawasan ang pakiramdam ng pagkauhaw. Kung sadyang babawasan pa ang tubig, mas mataas ang panganib. Ang ikalawang dahilan ay mas nakakabahala. Iyon ay ang ugali ng pagpigil sa pag-ihi. Nauunawaan ko ang psikolohiya kapag nanonood ng isang nakakaaliw na palabas o nakatuon sa isang laro ng chess. Madalas mong iniisip na maghintay pa ng kaunti. Ngunit sa loob ng pantog, ang matagal na pag-iipon ng ihi ay isang paborableng kapaligiran para sa pagdami ng bakterya. Ang mga nasa edad 60 at pataas ay mayroon ng humina na immune system. Kung madalas na pinipigilan ang pag-ihi, malinaw na tumataas ang panganib ng impeksyon sa ihi. Hindi lang iyon, kapag labis na napuno ang pantog, ang pagtaas ng presyon ay maaaring maging sanhi ng pagbabalik ng ihi. Kung ang bakterya ay sumama sa daloy ng pagbabalik na ito sa bato, lilitaw ang panganib ng acute pyelonephritis, matinding pamamaga ng bato. Ito ay isang kondisyon na maaaring magdulot ng pangmatagalang pinsala sa paggana ng bato. Sa mahabang panahon, ang kalamnan ng pantog ay tulad ng isang nababanat na banda kung paulit-ulit na labis na iinat. Unti-unting mawawala ang pagkalastiko nito. Sa kasong iyon, kahit gusto mong umihi, hindi sapat ang lakas ng pantog upang mailabas ang lahat ng ihi na humahantong sa pagpapanatili ng ihi. Ito ay isang komplikasyon na lalo kong nakikita sa mga matatanda. Ang pinakakinababahala ko ay kung umiinom ka ng sapat na tubig, ngunit hindi mo kailangan umihi sa loob ng kalahating araw, kasama ang pamamaga ng mga binti,
na nagiiwan ng markang malalim na matagal mawala o pamamaga ng talukap ng mata sa umaga. Ito ay maaring senyales na hindi na epektibong nailalabas ng bato ang tubig. Kapag humina ang paggana ng pagsala, ang tubig at asin ay napapanatili sa katawan na nagiging sanhi ng pamamaga. Kung magpapatuloy ang kondisyong ito nang walang pagsusuri, ganap na posible ang panganib na umunlad sa talamak na sakit sa bato. Matapos suriin ng detalyado ang dalawang grupo, nais kong igiit ang isang napakalinaw na bagay. Ang isang tao na umiinom ng tubig ng regular at umiihi ng natural kapag may pangangailangan ng walang pilit o matagal na pagpigil ay karaniwang may mas malusog na mekanismo ng pisyolohikal na regulasyon kumpara sa isang tao na umiinom ng masyadong kaunting tubig at madalas na sadyang pinipigilan. Sa gitnang edad at pagtanda, ang pag-aalaga sa bato ay hindi tungkol sa pagpapanatili ng tubig sa lahat ng gastos, kundi ang pag-unawa sa mga batas ng katawan, paggalang sa mga natural na senyales, at pagpapanatili ng balanseng pamumuhay. Bahagi 3. 5 senyales ng babala mula sa bato na maaaring suriin sa bahay. Sa ngayon, naniniwala ako na marami sa inyo ang nagtatanong sa kanilang sarili, wala akong nararamdamang sakit, walang lagnat, normal pa rin ang aking pamumuhay, kaya paano ko malalaman kung malusog ang aking bato? Kailangan ba talagang maghintay hanggang sa ako ay pagod bago magpa-blood test? Mahal na mga tagapakinig, bukod sa pagpapacheck up sa ospital, ganap nating masusuri ang mga maagang senyales sa bahay. Ang katawan ng matatanda, bagaman hindi na kasing lakas ng kabataan, ay napakatapat. Kailangan lang nating makinig ng mabuti. Unang senyales, kulay at amoy ng ihi. Ang bawat pag-ihi ay sa katunayan ay isang libreng ulat sa kalusugan. Ang normal na ihi ay may maputlang dilaw na kulay, malinaw tulad ng diluted na lemonade. Kung ito ay madilim na dilaw tulad ng puro tsaa, karaniwan itong senyales na kulang sa tubig ang katawan at kailangan ng karagdagang inumin. Ito ay medyo karaniwan sa mga matatanda dahil ang pakiramdam ng pagkauhaw ay bumababa sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, kung umiinom ka na ng sapat na tubig, ngunit ang kulay ay nananatiling abnormal na madilim o lumilitaw na pula, rosas tulad ng hugas karne o madilim na kayumanggi tulad ng toyo, kailangan mong kumonsulta agad sa doktor. Ang pulang kulay ay maaaring may kaugnayan sa hematurya dugo sa ihi, habang ang maitim na kayumangang kulay sa ilang bihira na kaso ay maaaring may kaugnayan sa matinding pinsala sa kalamnan na nakakaapekto sa bato. Hindi ito isang bagay na dapat ipagpaliban. Tungkol sa amoy, ang normal na ihi ay may mahinang amoy lamang. Kung mayroon itong malakas na, hindi ka nais-nais na amoy, iyon ay maaaring senyales ng impeksyon sa ihi. Kung mayroon itong kakaibang matamis na amoy, kasama ang pagkapagod at matinding pagkauhaw, dapat isipin ang tungkol sa hindi paggana ng asukal sa dugo. Sa mga matatanda, ang diabetes at sakit sa bato ay madalas na magkasama, kaya huwag kailanman maliitin ang maliit na pagbabagong ito. Ikalawang senyales, bula sa ihi. Ito ay isang senyales na palagi kong pinapaalala sa aking mga pasyente na maingat na obserbahan. Hindi lahat ng bula ay mapanganib. Kung ang bula ay malaki, lumulutang, at mabilis na nawawala pagkatapos ng 1 o 2 minuto, ito ay maaaring dahil sa malakas na daloy ng ihi na tumama sa gilid ng inidoro na ganap na pisyolohikal. Ngunit kung ang bula ay maliit, pino, makapal tulad ng bula ng beer na sumasakop sa ibabaw at hindi nawawala pagkatapos ng 10 hanggang 20 minuto, iyon ay maaaring pagpapakita ng proteinuria. Nangangahulugan ito na ang filtering membrane ng bato ay nasira, na nagiging sanhi ng pagtagas ng protina. Sa klinikal na pagsasanay, maraming kaso ng maagang pinsala sa bato ang nagpapakita lamang ng matagal na bula na ganito, habang ang pagsusuri sa dugo ay hindi pa nagbabago ng malinaw. Kung makita mo ang paulit-ulit na kababalaghang ito, dapat kang magpa-check up ng ihi sa lalong madaling panahon. Ikatlong senyales, pamamaga, edema.
Ang malusog na bato ay tahimik na nagsasala at naglalabas ng labis na tubig sa katawan bawat araw. Kapag humina ang paggana, ang tubig ay napapanatili at naiipon sa tissue. Sa umaga, paggising mo, bago maghugas ng mukha, tingnan mong mabuti ang iyong mga talukap ng mata. Kung ang mga talukap ng mata ay bahagyang namamaga at nawawala agad, ito ay maaaring dahil sa kakulangan sa tulog. Ngunit, kung ang pamamaga ay nagpapatuloy sa loob ng maraming araw, iyon ay maaaring isang pansing senyales. Sa hapon, maaari mong suriin ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagdiin ng iyong hinlalaki sa harap ng iyong shin bone sa loob ng humigit kumulang 5 segundo at pagkatapos ay bitawan. Kung lumitaw ang isang malalim na indentation at tumatagal ng ilang segundo bago bumalik sa normal, iyon ay pitting edema. Ang kondisyong ito ay maaaring may kaugnayan sa sakit sa bato o sakit sa puso, lalo na kung sa loob ng ilang araw ay mabilis kang tumaas ng 2 hanggang 3 kilo kahit hindi nagbabago ang iyong pagkain, sumisikip ang singsing, sumisikip ang strap ng sandals, malamang na ang iyong katawan ay may abnormal na pagpapanatili ng tubig. Ika-4 na senyales, pagkapagod at maputlang kutis. Ito ay isang katotohanan sa medisina na maraming matatanda ang hindi pa kailanman na ipaliwanag ng detalyado. Karamihan sa inyo ay iniisip lamang na ang bato ay may tungkulin na magsala ng dugo at maglabas ng toxins. Ngunit sa katunayan, ang bato ay malalim na kasangkot sa proseso ng pagbuo ng dugo. Sa loob ng katawan, ang bato ay naglalabas ng isang hormone na tinatawag na erythropoietin na may papel bilang isang pangkalahatang commander na nagpapadala ng mga senyales sa bone marrow upang regular na gumawa ng red blood cells bawat araw. Kapag humina ang paggana ng bato, bumababa ang dami ng hormone na ito, hindi sapat ang pagpapasigla ng bone marrow, at ang resulta ay talamak na anemia. Sa mga nasa edad 60 at pataas, ang kondisyong ito ay nangyayari ng tahimik, madaling na pagkakamalang natural na pagkapagod ng pagtanda. Ngunit sa katotohanan, hindi lahat ng matanda ay kailangang makaranas ng matinding pagkapagod. Marami akong nakasalamuhan na pasyente na nagsasabing kamakailan lamang, kahit sapat ang kanilang tulog, pakiramdam pa rin nila ay pagod. Gumigising sa umaga na parang hindi nakapahinga, mabigat ang kamay at paa, at nakakaramdam ng pagod kahit sa mga magagaan na gawain. Kapag tiningnan sa salamin, napapansin ang maputla, kulay abo na kutis, putlang labi at palad. May ilan na nahihilo, lumalabo ang paningin, mabilis ang tibok ng puso kapag biglang tumayo, at nahihingal sa pag-akyat ng ilang baitang ng hagdan. Ang mga sintomas na ito ay hindi dapat basta-basta na lamang ipagpalagay na dahil sa edad. Sa siyentipikong pananaw, kapag kulang sa red blood cells, hindi sapat ang oxygen na dinadala sa utak at kalamnan. Kaya lumilitaw ang pakiramdam ng pagkapagod kahit walang matinding gawain. Kung mayroon kang 3 o higit pang sintomas na nagpapatuloy ng higit sa 2 linggo, pinapayuhan kong magpa-blood test. Ang isang simpleng pagsusuri ay maaring magpakita ng anemia at magmungkahi ng problema sa paggana ng bato. Sa pagtanda, ang pag-unawa sa sanhi ng pagkapagod ay mas mahalaga kaysa sa pagtanggap na mamuhay kasama nito. Ika-5 senyales, biglang pagtaas ng presyon ng dugo. Ito ay isang napakahalagang senyales. Ang ugnayan sa pagitan ng bato at presyon ng dugo ay tulad ng 2 magkakaugnay na gears. Kapag ang mataas na presyon ng dugo ay nagpapatuloy ng matagal, ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato ay unti-unting nasisira. Sa kabaligtaran, kapag humina ang bato, bumababa ang kakayahan nitong maglabas ng asin at tubig, tumataas ang dami ng dugo na nagiging sanhi ng mas mataas na presyon ng dugo, nagpapatuloy ang isang mapanganib na ikot. Sa klinikal na pagsasanay sa Pilipinas, napansin ko ang maraming kaso kung saan ang mga tao na may normal na presyon ng dugo noon ay biglang tumaas ang kanilang mga numero sa higit sa 145,090 mm Hg sa mga nakaraang buwan. May ilan na umiinom ng gamot sa loob ng maraming taon,
biglang hindi na kinokontrol ng maayos ang gamot tulad ng dati. Ito ay maaaring senyales na may problema ang bato at hindi lamang isang panandaliang pagbabago. Kapag nasira ang bato, mas maraming asin at tubig ang napapanatili sa katawan na nagpapataas ng presyon sa loob ng mga daluyan ng dugo, at ang mataas na presyon ng dugo ay patuloy na nagdudulot ng mas matinding pinsala sa bato. Kaya, kung mapansin mo ang abnormal na pagtaas ng presyon ng dugo o hirap sa pagkontrol, huwag lamang ayusin ang gamot, kundi hilingin sa doktor na suriin din ang paggana ng bato. Ang maagang pagtuklas ay maaaring makatulong na maiwasan ang malubhang kahihinatnan sa kalaunan. Sa puntong ito, naniniwala ako na nasuri mo na ang iyong kalagayan. Kung lumitaw ang dalawa o higit pang senyales, huwag ipagpaliban. Sa mga matatanda, ang bato ay isang tahimik na organ na maaaring masira ng 50 hanggang 60% ng walang malinaw na sintomas. Kapag lumitaw ang malinaw na sintomas, minsan ay lubos ng humina ang paggana. Kung makita mong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba. Iyan ay isang simpleng paraan para malaman ko na nakikinig pa rin kayo at sumasama sa paglalakbay na mamuhay ng malusog at may kalidad bawat araw. Bahagi 4. Mga mapanganib na tradisyonal na pamamaraan na nagpapalakas ng bato. Bago ko ibahagi ang mga siyentipikong prinsipyo upang protektahan ang paggana ng bato, kailangan kong linawin ang isang napakaseryosong bagay. Sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho sa mga nasa katanghaliang gulang at matatanda, nasaksihan ko ang maraming kaso ng pinsala sa sarili dahil lamang sa pagtitiwala sa mga tradisyonal na pamamaraan na nagpapalakas ng bato. Ang nakakalungkot ay ang karamihan sa mga pinsalang iyon ay ganap na maiiwasan kung nauunawaan ng tama mula sa simula. Kung hindi natin haharapin ang katotohanan ngayon, bukas ay maaaring ikaw o ang iyong mga mahal sa buhay ang magbabayad. Maling akala isa, pagkain ng atay at bato ng hayop upang palakasin ang bato, ang paniniwala na ang kinain mo ang nagpapalusog ay malalim na nakaugat sa kultura ng Asya sa loob ng maraming henerasyon. Maraming tao sa edad na 50 ang naniniwala na ang pagkain ng bato ng baboy, bato ng baka at atay ng hayop ay makakatulong sa pagpapalakas ng vitalidad at mabuti para sa bato. Iniisip pa nga ng ilan na mas marami ang kainin, mas epektibo. Dapat kong sabihin ng direkta na ito ay isang mapanganib na maling akala. Sa biochemical na antas, ang mga internal organs ng hayop ay naglalaman ng napakataas na antas ng purine. Kapag pumasok sa katawan, ang purine ay nagiging uric acid. Kung tumataas ang uric acid, tumataas ang panganib ng pagdeposit ng kristal sa bato at kasukasuan na humahantong sa pagbuo ng bato sa bato o pinsala sa parenchyma ng bato. Ipinapakita ng ilang internasyonal na pag-aaral na ang pagkonsumo lamang ng humigit kumulang 100 gram ng internal organs ay maaaring makapagpataas ng malaki sa antas ng uric acid sa dugo sa loob ng ilang oras. Sa mga matatanda, ang kakayahan sa paglabas ay natural nang bumababa sa paglipas ng panahon, kaya ang pagtaas na ito ay mas mapanganib pa. Bukod pa rito, ang atay at bato ng hayop ay naglalaman din ng maraming cholesterol at saturated fat. Kapag regular na ginagamit, tumataas ang panganib ng atherosclerosis, kabilang ang sistema ng mga daluyan ng dugo na nagpapakain sa bato. Ang bato ay isang organ na may makapal na network ng mga daluyan ng dugo. Hanggat napipigilan ang daloy ng dugo ng matagal, bumababa ang paggana ng pagsala. Ipinapakita ng ilang pangmatagalang pag-aaral sa Europa na ang grupo ng mga tao na regular na kumakain ng internal organs ng higit sa 2 beses bawat linggo ay may malinaw na mas mataas na panganib ng paghina ng paggana ng bato. Kumpara sa grupong kaunti lamang ang gumagamit, maling akala 2, pag-inom ng herbal na inumin tulad ng pinatuyong sarsaparilla o iba pang lokal na halaman, lingxi mushroom o hindi kilalang produkto
upang ibalik ang bato. Ito ay isang napakakaraniwang trend sa komunidad ng mga matatanda sa Pilipinas. Maraming tao ang handang gumastos ng daan-daang libo o maging milyon-milyong piso para bumili at gamitin ng pangmatagalan ang mga produkto basta't marinig ang mga anunsyo tulad ng tradisyonal na gamot, sekretong resipe ng hari o nagpapalakas ng mahinang bato sa 7 araw. Hindi ko itinatanggi na ang ilang herbal na halaman ay maaaring may halaga kung ginamit ng tama at may kontrol. Gayunpaman, ang problema ay ang karamihan sa mga hindi regulated na produkto sa merkado ay hindi sumasailalim sa mahigpit na pagsubok. Ayon sa mga internasyonal na ahensya sa regulasyon ng gamot, ang proporsyon ng mga herbal na produkto na ang mga sangkap ay ganap na tumutugma sa label na idineklara ay napakababa. Maraming sample ang natuklasan na may halo ng steroid, synthetic diuretics o maging heavy metals tulad ng lead at mercury. Mas nakakabahala pa, natuklasan ng ilang pag-aaral na nagsusuri sa mga produkto ng suplemento sa bato na ibinebenta sa merkado ng Asya ang isang malaking proporsyon na naglalaman ng aristolochic acid, isang sangkap na inuri ng World Health Organization bilang isang carcinogen group 1 at direktang nauugnay sa hindi na maibabalik na paghina ng bato. Ang nakakatawa ay maraming tao ang umiinom ng mga produktong ito na may paniniwalang inaalagaan nila ang kanilang kalusugan, habang sa katunayan ay tahimik nilang sinisira ang kanilang bato araw-araw. Sa edad na higit sa 60, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang mahiwagang pangako kundi ang pagiging matalino at may kaalaman. Hindi kailangan ng bato ang mamahaling miracle drugs. Kailangan ng bato ang isang katamtamang pamumuhay, katamtamang pagkain, pagkontrol sa presyon ng dugo, pagkontrol sa blood sugar, at regular na pagpapacheck up. Ang pilosopiya ng pangangalaga sa kalusugan sa pagtanda ay hindi nakasalalay sa paghahanap ng mga himala, kundi sa paggalang sa pisyolohikal na batas ng katawan. Maling akala 3. Pag-aayuno para mag-detox ng bato. Kamakailan, lumitaw sa komunidad ng mga nasa katanghaliang gulang at matatanda ang isang napaka-nakakabahala na trend ng pag-aayuno ng ganap sa loob ng 3 hanggang 7 araw na umiinom lamang ng tubig o lemon water na may paniniwalang malinis at mapapabata nito ang bato. May ilan pa nga na nagbabahagi na pagkatapos ng ilang araw na hindi kumain, pakiramdam nila ay magaan ang katawan at mas masigla ang isip, kaya mas lalong naniniwala na epektibo ang pamamaraang ito. Gayunpaman, sa isang medikal na pananaw, ito ay isang maling akala na nagtatago ng maraming panganib. Kapag biglang binawasan ang enerhiya ng katawan, lalo na sa mga nasa edad 60 at pataas na may natural nang nabawasan ang mas ng kalamnan sa paglipas ng panahon, sisimulan ng katawan ang pagbuwag sa kalamnan upang lumikha ng enerhiya para mapanatili ang mga proseso ng buhay. Ang prosesong ito ay gumagawa ng maraming nitrogenous wastes, urea, at iba pang metabolic byproducts. Ang lahat ng mga sangkap na ito ay kailangang dumaan sa bato upang masala at mailabas. Nangangahulugan ito na sa halip na bigyan ng pahinga ang bato, hindi sinasadya mong pinapahirapan ang bato. Inilahad ng ilang klinikal na literaturang nutrisyon sa Europa na sa mga matatanda, ang pag-aayuno ng higit sa 48 oras ay maaaring magpataas ng panganib ng matinding pinsala sa bato, lalo na sa mga may dati ng kondisyon tulad ng diabetes o hypertension. Bukod pa rito, kapag matagal na ang pag-aayuno, nawawalan ng mahahalagang mineral ang katawan tulad ng potassium at sodium na nagdudulot ng electrolyte imbalance. Ang kahihinatnan ay maaaring abnormal na tibok ng puso, pulikat, pagkapagod o maging pagbabanta sa buhay sa malubhang kaso. Nauunawaan ko ang psikolohiya ng marami sa inyo na kapag naririnig ang salitang detox ay madalas na nakakaramdam ng labis na interes. Nais ng lahat na maging bago ang kanilang katawan, na linis. Ngunit ang mahalagang tandaan ay ang bato ay natural na organ ng detox. Kung gumagana pa ang bato,
Mayroon ng mekanismo ng self-balancing ang katawan. Kung humina ang bato, ang pag-aayuno ay hindi lamang hindi nakakatulong kundi nagpapalala pa sa kondisyon. Ang pangangalaga sa kalusugan sa pagtanda ay hindi dapat nakasalalay sa matinding pamamaraan kundi sa moderasyon at agham. Pagkatapos alisin ang mga mapanganib na maling akala na iyon, marahil ay magtatanong ka sa iyong sarili, kaya ano ba talaga ang dapat kong gawin upang protektahan ang aking bato? Ang sagot ay napakasimple. Uminom ng sapat na tubig ayon sa pangangailangan ng katawan, kumain ng katamtaman, kontrolin ang blood sugar, kontrolin ang presyon ng dugo, panatilihin ang sapat na ehersisyo at sapat na tulog. Ang mga bagay na ito ay tila pamilyar na iniisip ng marami na masyadong simple kaya hindi epektibo. Ngunit ang pagiging simple at pagpapatuloy ang bumubuo ng pundasyon para sa pangmatagalang kalusugan. Sa buong panahon ng aking pagtatrabaho sa mga matatanda, hindi pa ako nakakita ng kaso ng paghina ng bato na ganap na gumaling sa loob ng 1 linggo tulad ng ipinangako sa mga anunsyo. Hindi maaring bumata ang bato ng 20 taon sa pamamagitan lamang ng isang bote ng gamot o isang miracle treatment. Ang mga pangakong iyon ay tumatama sa pagnanais ng mga tao para sa mabilis na solusyon nang hindi kailangang baguhin ang mga gawi, ngunit hindi ganoon ang paggana ng katawan ng tao. Bakit marami pa rin ang naniniwala? Dahil palagi tayong umaasa na mayroong shortcut. Kapag naririnig ang kapitbahay na nagsasabi na maraming tao ang nakikinabang dito, madali kang nakakaramdam ng kapanatagan. Gayunpaman, ang salita sa bibig na karanasan ay hindi kapalit ng siyentipikong ebidensya. Ang angkop sa isang tao ay hindi laging ligtas para sa iba, lalo na sa edad kung saan ang bawat organ sa katawan ay mayroon ng sariling pagbabago. At kung sa tingin mo ay nararapat na ilapat ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento na numero 6 sa ibaba ng video. Iyan ay hindi lamang isang senyales para malaman ko na nakikinig ka, kundi isang maliit na pangako din sa iyong sariling kalusugan. Bahagi 5. 5 ginintuang panuntunan sa pangangalaga sa bato na nagpapabuti ng paggana hanggang 4%. Kaya sa bahaging ito, nais kong ibahagi sa iyo ang 5 napakasimpleng gintong panuntunan na hindi magastos, hindi komplikado, ngunit kung patuloy na isasagawa, ay maaaring magdulot ng kapansin-pansing pagbabago sa paggana ng bato at kalidad ng buhay sa gitnang edad at pagtanda. Ang mahalaga ay hindi ang pagiging komplikado, kundi ang pagiging regular bawat araw. Ginintuang panuntunan 1, uminom ng tubig sa tamang paraan. Alam mo ba na ang simpleng gawin ng pag-inom ng tubig ay makakapagpasya kung malusog o mahina ang iyong bato? Maraming matatanda ang umiinom lamang kapag nauuhaw at iniisip na sapat na iyon. Ngunit sa katunayan, habang tumataas ang edad, bumababa ng malaki ang sensibilidad ng sentro ng pagkauhaw sa utak. Nangangahulugan ito na kapag nauuhaw ka, ang katawan ay kulang na sa tubig ng ilang oras na. Kadalasang inihahalin tulad ko ang pag-inom ng tubig sa pagdidilig ng isang halaman sa harap ng bahay. Kung magbubuhos ng 1 timba ng tubig ng mabilis, aagos lang ang tubig at hindi pa nasisipsip ng lupa. Ngunit kung unti-unting didiligan, pantay na masasipsip ng lupa, patuloy na mapapakain ang mga ugat ng halaman. Ganoon din ang ating bato. Inirerekomenda ng mga eksperto na ang mga nasa sapat na gulang ay uminom ng humigit kumulang 1 hanggang 2 litro ng tubig bawat araw, katumbas ng 7 hanggang 8 baso. Gayunpaman, ang mahalaga ay hindi lamang ang dami kundi ang paraan ng pag-inom. Bawat beses ay humigit kumulang 150 hanggang 200 ml, dahan-dahang inumin at hatiin sa maraming beses sa maghapon. Nakatala sa ilang internasyonal na medikal na pag-aaral na ang pagpapanatili ng ugali ng pag-inom ng kaunting tubig, ngunit madalas ay makakatulong na mapabuti ng malaki ang kahusayan ng pagsala ng bato pagkatapos ng ilang buwan. Ngunit nais kong bigyang diin ang isang mas malalim na bagay. Ang pag-inom ng tubig ay hindi lamang para mapawi ang uhaw,
kundi para pakainin ang buhay. Bawat lagok ng tubig ay isang paraan ng pag-aalaga mo sa iyong katawan, ng may pag-aalaga at pagiging mapagmatyag. Gayunpaman, kung nasuri ka na may paghina ng bato o sumasailalim sa dialysis, ang dami ng tubig na iniinom ay dapat na mahigpit na sumunod sa tagubili ng doktor. Sa mga kasong ito, ang pag-inom ng labis ay maaaring magdulot ng fluid retention na nakakaapekto sa puso at baga. Ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi tungkol sa pagsunod sa trend, kundi sa paggawa ng tama ayon sa iyong sariling kondisyon. Gininto ang panuntunan. 2. Limitahan ang asin. Ngayon, nais kong pag-usapan ang isang napakalapit na issue sa hapagkainan ng mga pamilyang Pilipino, iyon ay ang asin. Ang ating lutuin ay masarap, mayaman sa mga adobo, paksiw, at mga sausawan. Ngunit ang sarap na iyon ay minsan ay pasanin para sa bato. Ayon sa rekomendasyon ng World Health Organization, ang isang may sapat na gulang ay dapat lamang kumonsumo ng mas mababa sa 6 gramo ng asin bawat araw, na katumbas ng humigit kumulang 1 kutsarita. Samantala, ang aktwal na antas ng pagkonsumo ng maraming Pilipino ay mas mataas ng malaki. Kapag labis na sodium ang pumapasok sa katawan, pinananatili nito ang tubig sa dugo na nagpapataas ng dami ng circulating blood at nagdudulot ng mataas na presyo ng dugo. Ang patuloy na mataas na presyon ng dugo ay parang malakas na daloy ng tubig na bumubuhos sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato na sa paglipas ng panahon ay nagiging sanhi ng pagtigas at paghina ng paggana. May mga pag-aaral na tumatagal ng maraming taon na nagpapakita na ang pagbabawas lamang ng 1 gramo ng asin bawat araw ay makabuluhang nagpapababa ng panganib ng pag-unlad ng sakit sa bato. Ang bilang na iyon ay hindi isang himala, kundi isang patunay ng kapangyarihan ng maliliit, ngunit patuloy na pagbabago. Kaya paano bawasan ang asin habang nananatiling masarap ang pagkain? Pinapayuhan ko kayo na kapag nagluluto sa bahay, aktibong bawasan ang dami ng asin sa kalahati kumpara sa dati. Sa halip, dagdagan ang paggamit ng luya, bawang, sibuyas, paminta, at herbs tulad ng coriander, basil o dill upang lumikha ng natural na lasa. Limitahan ang mga maaalat na inatsara na pagkain. Kapag kumakain ng pansit, sinigang o adobo, mas mabuting kainin ang solidong bahagi at bawasan ang sabaw. Iwasan ang mga processed foods tulad ng hot dogs, bacon at canned goods dahil madalas ay naglalaman ang mga ito ng maraming nakatagong sodium. Madalas kong sabihin sa aking mga matatandang pasyente na ang pagbabawas ng asin ay hindi tungkol sa paggawa ng pagkain na walang lasa, kundi ang pag-aaral na damhin ang natural na tamis ng pagkain. Kapag nasanay ka na sa banayad na panlasa, mapapansin mong hindi ka na umaasa sa matamis na lasa. At kapag mas stable ang iyong presyon ng dugo at mas magaan ang pakiramdam ng iyong katawan, mapapansin mong sulit ang pagbabagong iyon. Gininto ang panuntunan 3. Huwag gumamit ng gamot ng padalos-dalos. Ito ay isang prinsipyo na nais kong bigyang diin ng mahigpit at may ganap na responsibilidad. Sa loob ng 35 taon sa larangan ng pangangalaga sa kalusugan ng matatanda, nasaksihan ko ang napakaraming kaso na nakakalungkot kung saan dahil lamang sa pagtitiwala sa sabi-sabi o mga anunsyo, gumamit ng gamot ang mga tao nang walang pahintulot at pagkatapos ay kinailangan nilang harapin ang talamak na paghina ng bato at ang buhay na umaasa sa dialysis machine. Ang ugali ng pakikinig sa kapitbahay na nagsasabing ang gamot na ito ay napakabuti at pagkatapos ay bilhin at inumin agad o pagtitiwala sa mga suplemento sa bato na ipinapahayag bilang miracle drugs sa telebisyon ay sa katunayan ay isang pagsubok sa iyong sariling kalusugan, lalo kung binabalaan ang tungkol sa non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs. Maraming matatanda na may pananakit ng kaso-kasuan, pananakit ng likod, at pananakit ng tuhod ang bumibili ng mga ito sa botika at umiinom ng matagal nang walang propesyonal na payo. Ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral medikal
na ang maling paggamit ng grupong ito ng gamot ay maaaring magpataas ng malaki sa panganib ng matinding pinsala sa bato dahil binabawasan nito ang daloy ng dugo sa bato na nagiging sanhi ng kakulangan sa oxygen ng tissue ng bato at pinsala. Ang nakakatakot ay ang pinsalang ito ay maaaring tahimik, hindi agad nagpapakita ng malinaw na sintomas. Bukod pa rito, isa pang panganib ay ang mga herbal na gamot, tradisyonal na gamot o mga produkto na ipinapahayag na nagpapalakas ng bato at potensiya na walang malinaw na pinagmulan. Ang ilang paghahanda ay natuklasan na naglalaman ng aristolochic acid o heavy metals. Ang mga sangkap na ito ay maaaring sumira sa istruktura ng bato kung ginamit ng matagal. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente na kung talagang kailangan ng gamot, kumonsulta sa isang doktor o pharmacist na may propesyonal na kadalubhasaan. Huwag na huwag bumili ng gamot sa online o inumin ito ng walang pasubali na parang kumakain ng candy. Ang pag-iingat ngayon ay ang kalasag na nagpoprotekta sa hinaharap. Gininto ang panuntunan 4. Pamahalaan ang tatlong mataas na numero: blood sugar, presyon ng dugo, kolesterol. Alam mo ba na ang diabetes at mataas na presyon ng dugo ang kasalukuyang dalawang pangunahing sanhi ng paghina ng bato sa Pilipinas? Malaking bahagi ng mga pasyente sa dialysis ay may kaugnayan sa isa sa dalawang sakit na ito. Kapag matagal na mataas ang blood sugar, nagbabago ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato, kumakapal ang pader ng daluyan ng dugo, tumitigas, at bumababa ang kakayahang magsala. Ang pagtaas ng HbA1c ng 1% sa itaas ng target na antas ay nangangahulugan din ng makabuluhang pagtaas ng panganib ng komplikasyon sa bato. Samantala, ang mataas na presyon ng dugo ay tulad ng patuloy na puwersa sa marupok na filtering membrane ng bato na nagdudulot ng pinsala sa istruktura sa paglipas ng panahon. Kung mayroon kang diabetes, dapat mong subukang panatilihin ang fasting blood sugar na mas mababa sa 126 mg DL at HbA1c na mas mababa sa 7%. Kung mayroon kang mataas na presyon ng dugo, ang layunin ay panatilihing mas mababa sa 135,080 mm Hg. Para sa kolesterol, lalo na ang LDL cholesterol, dapat itong panatilihing mas mababa sa 100 mg DL. Hindi lamang ito mga teknikal na numero, kundi mga milestones na nagpoprotekta sa iyong kinabukasan. Palagi kong pinapayuhan ang mga nasa edad 50 pataas na regular na magpa-blood test at urine test kahit man lang tuwing saim na buwan. Ang maagang pagtuklas ay nakakatulong sa atin na makagawa ng mga pagsasaayos sa tamang panahon bago maging hindi na maibabalik ang pinsala. Sa medisina, ang pag-iwas sa sakit ay palaging mas madali at mas mura kaysa sa paggamot. Gininto ang panuntunan 5. Regular na mag-ehersisyo at makakuha ng sapat na tulog. Maraming tao ang nagsasabi sa akin na matanda na sila at ang labis na paggalaw ay magpapagod lamang sa kanila, ngunit ang pag-iisip na iyon ang nagpapahina sa katawan ng mabilis. Ipinapakita ng modernong pananaliksik na ang humigit kumulang 30 minuto lamang ng angkop na ehersisyo bawat araw ay maaaring mapabuti ang daloy ng dugo sa bato, suportahan ang paggana ng pagsala, at bawasan ang systemic inflammation. Hindi mo kailangang mag-ehersisyo ng husto o pumunta sa gym. Ang simpleng paglalakad ng dahan-dahan sa parke, paggawa ng ilang ehersisyo sa Qigong o light tai chi ay sapat na upang magbigay ng malaking benepisyo. Bukod pa rito, ang tulog ay may napakahalagang papel. Ang panahon mula 11 p.m. hanggang 3 a.m. ay ang oras kung kailan pinapataas ng katawan ang proseso ng paggaling at pagbabago. Kung madalas kang nagpupuyat, nanonood ng telepono o TV, ang natural na mekanismo ng paggaling ay magugulo. Subukang matulog bago 11 p.m. at panatilihin ang 7 hanggang 8 oras na tulog bawat araw. At kung kailangan mong umihi, huwag pigilan dahil ang ugaling ito sa mahabang panahon ay maaaring makaapekto sa urinary system at bato. At kung nakikinig ka pa rin hanggang dito, nais kong imbitahan kang mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento
Iyan ang paraan para malaman ko na nakakuha ka ng magandang kaalaman at nakita mong kapakipakinabang ito. Bahagi 7. 7 araw na menu at listahan ng mga superstar na pagkain para sa proteksyon ng bato. Ngayon, naniniwala ako na ang pinaka-inaasahan mo ay isang konkretong menu upang mailapat ka agad sa pang-araw-araw na buhay. Marami pa rin ang nagsasabi sa akin na ang siyentipikong pagsusuri ay napakapanipaniwala, ngunit sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay ano ang kakainin ngayon, ano ang kakainin bukas upang maprotektahan ang bato. Kaya sa bahaging ito, ibabahagi ko ang isang 7 araw na menu na binuo batay sa modernong siyensya ng nutrisyon at inangkop din sa panlasa at kultura ng pagkain ng Pilipino upang hindi mo maramdaman na kailangan mong mag-diet ng mahigpit habang pinapanatili pa rin ang lasa ng tahanan. Gayunpaman, bago tayo magsimulang suriin ang mga detalye, kailangan kong sabihin ang isang katotohanan na nagpapakaba sa marami. Ipinapakita ng mga kamakailang survey sa nutrisyon na ang tradisyonal na dieta ng Pilipino, bagaman mayaman at masustansiya, ay naglalaman ng average na sodium na 2 hanggang 3 beses na mas mataas kaysa sa inirerekomendang antas ng World Health Organization. Ipinaliliwanag nito kung bakit dumarami ang bilang ng mga may hypertension at talamak na sakit sa bato sa mga nasa edad 60 at pataas. Ang asin ay hindi kaaway kung ginamit ng tama. Ngunit kapag lumampas sa limitasyon, ito ay nagiging tahimik na presyon na bumibigat sa bawat maliit na filtering unit sa bato. Ang magandang balita ay hindi natin kailangan iwanan ang pagkain ng Pilipino. Kailangan lang natin ayusin ang paraan ng pagluluto at pagpapakalat upang makagawa ng malaking pagbabago. Una, maraming tradisyonal na pagkain na talagang mabuti para sa bato na dapat mong panatilihin. Una, ang sabaw ng labanos na niluto ng payak na may pinababang asin at pampalasa. Ang labanos ay nagbibigay ng bitamina C, natural na potassium, at may banayad na diuretic na epekto na sumusuporta sa proseso ng paglabas ng dumi. Nakuha rin ng ilang pag-aaral sa Asya na ang labanos ay naglalaman ng mga bioactive compounds na nakakatulong na bawasan ang pamamaga sa tissue ng bato. Kapag nagluluto, kailangan mo lamang lagyan ng kaunting pampalasa. Panatilihin ang natural na tamis ng mga gulay sa halip na umasa sa maalat na pampalasa. Pangalawa, ang kanin na hinaluan ng gulay kasama ang carrots, spinach, bok choy, mushrooms at zucchini na hinaluan ng kanin o brown rice sa katamtamang dami. Ang mga sangkap na ito ay mayaman sa fiber, bitamina at mineral na kinakailangan para sa metabolismo. Ang spinach ay naglalaman ng iron at folic acid na sumusuporta sa pagbuo ng dugo na napakahalaga dahil ang mga taong may mahinang paggana ng bato ay madaling magkaroon ng anemia. Kapag nagluluto, dapat mong iprito ng mabilis sa kaunting vegetable oil, iwasan ang labis na toyo o asin. Pangatlo, ang sabaw ng gulay na may tofu na niluto ng payak. Ang gulay ay nagbibigay ng iodine at maraming trace minerals, habang ang tofu ay nagbibigay ng madaling matunaw na plant-based protein. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa nutrisyon na kapag pinalitan ang humigit kumulang 30% ng animal protein ng plant-based protein, makabuluhang bumababa ang panganib ng pag-unlad ng paghina ng bato sa mga matatanda. Ang plant-based protein ay lumilikha ng mas kaunting metabolic burden para sa bato kumpara sa labis na animal protein. Pang-apat, ang isda na nilaga o inihaw ng natural. Limitahan ang maalat na pampalasa. Ang mackerel, sardinas o salmon ay mayaman sa omega-3, isang uri ng taba na may anti-inflammatory effect at nagpoprotekta sa mga pader ng daluyan ng dugo, kabilang ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Ang pagkain ng isda 2 beses bawat linggo na inihanda ng simple ay makakatulong na mapabuti ang paggana ng pagsala sa paglipas ng panahon. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente na ang bawat payak na pagkain ng isda ay isang natural na anti-inflammatory na gamot para sa katawan. Ngayon, kailangan kong pag-usapan ang bahagi
na nagpapalungkot sa marami. Iyon ay ang mga pamilyar na pagkain, ngunit may mataas na potensyal na panganib para sa bato kung regular na ginagamit. Nangunguna sa listahan ang mga maaalat na inatsara na pagkain tulad ng sausawan ng isda o bagoong. Ang isang maliit na mangkok, humigit kumulang 600 gram, ay maaaring maglaman ng 800 hanggang 1,000 milligrams ng sodium, halos kalahati ng inirerekomendang pang-araw-araw na dami. Kung ang bawat pagkain ay may sausawan, ang kabuang dami ng sodium na iniinom ay lalampas sa ligtas na limitasyon na lumilikha ng presyon sa presyon ng dugo at glomeruli. Kung ang ugaling ito ay nagpapatuloy sa loob ng maraming taon, tahimik nitong sisirain ang paggana ng pagsala. Susunod ay ang mga sabaw na mayaman sa lasa, mainit na kaldero, at maasim na sabaw na may maraming pampalasa. Ang isang mangkok ng sabaw ay maaaring maglaman ng 1,000 hanggang 2,000 milligrams ng sodium. Ang mas nakakabahala ay maraming tao ang may ugali na inumin ang lahat ng sabaw dahil iniisip nilang sayang kung itatapon. Ngunit ang dami ng sabaw na mayaman sa pampalasa ang siyang pinakamataas na konsentrasyon ng asin. Ang bato ay kailangang magtrabaho ng husto upang mailabas ang labis. Ang mga matatamis na lutuing karne, inihaw na karne na may maraming toyo at asukal ay kailangan ding limitahan. Ang mataas na dami ng sodium na sinamahan ng refined sugar ay lumilikha ng dobleng pasanin sa metabolismo na nakakaapekto sa presyon ng dugo at blood sugar. Kapag kumakain ng higit sa 3 beses sa isang linggo, malinaw na tumataas ang panganib ng pinsala sa bato sa mga nasa katanghaliang gulang at matatanda. Bukod pa rito, ang mga sausawan, bagoong at tuyong isda ay mga concentrated na pinagmumulan ng sodium. Nauunawaan ko na ito ay mga lasa na nauugnay sa mga alaala at pagkabata, ngunit kung nais nating panatilihin ang malusog na bato, kailangan nating matutunan kung paano unti-unting bawasan sa halip na bigla ang tanggalin. Ang isang 7 araw na menu na nagpoprotekta sa bato ay sa katunayan ay hindi isang mahigpit na dieta, kundi isang maingat na pagsasaayos. Bawat araw, maaari kang magpalitan sa pagitan ng steamed fish, tofu, payak na pinakuluang lean meat na sinamahan ng maraming gulay, payak na sabaw, at sariwang prutas na mababa sa asukal. Limitahan ang maalat na sausawan, bigyang prioridad ang pag-steamed, pagpapakulo, pag-ihaw, ng natural sa halip na maalat na lutuin, uminom ng sapat na tubig ayon sa pangangailangan ng katawan, at hatiin ng pantay-pantay sa maghapon. Marami sa inyo ang magtatanong sa akin kung babawasan ang asin, magiging kaakit-akit pa ba ang pagkain? Magiging walang lasa at mahirap lunukin ba ito? Ito ang gintong sikreto na nais kong ibahagi mula sa aking klinikal na karanasan at modernong pananaliksik sa nutrisyon. Sa halip na umasa sa asin, samantalahin ang kapangyarihan ng natural na pampalasa, ang ginadgad na bawang sariwang luya, sili, tinadtad na sibuyas, at giniling na paminta ay hindi lamang nagpapabango, kundi lumilikha din ng lalim ng lasa. Upang lumikha ng banayad na tamis, dapat mong gamitin ang payak na sabaw ng buto o pinakuluang gulay sa halip na labis na paggamit ng MSG o mga artipisyal na pampalasa. Ang natural na tamis mula sa mga prutas, gulay, at buto ay sapat upang gawing balanse ang pagkain nang hindi nangangailangan ng maraming sodium. Pinapayuhan ko rin kayo na limitahan ang mga pampalasa sa sabaw at prepackaged na pampalasa dahil maaaring maglaman ang mga ito ng 40 hanggang 60% sodium. Kapag nagbabasa ng label ng pagkain, kung nakakita ka ng mataas na antas ng sodium na kinakalkula sa mg bawat serving, isaalang-alang ang pagbabawas ng dami ng ginagamit. Ang isa pang maliit na tip ay magsabog ng toasted sesame seeds o iba pang nuts sa pagkain. Ang natural na lasa ay nakakatulong na bawasan ang pananabik sa maalat. Kasabay nito, ang sesame seeds ay nagbibigay ng calcium at magnesium na sumusuporta sa buto at kasukasuan sa mga matatanda. Ngayon, nais kong ibahagi ang listahan ng mga pagkain
na tinatawag kong superstars para sa proteksyon ng bato. Una ay repolyo, isang pamilyar at napakamura na gulay. Ang repolyo ay mayaman sa vitamina K, vitamina C, at maraming antioxidants na nakakatulong na neutralisahin ang free radicals. Pangalawa ay ang mga berries tulad ng blueberries at strawberries na available na ngayon sa maraming supermarket sa Pilipinas. Naglalaman ang mga ito ng anthocyanins, malakas na antioxidants, na nakakatulong na bawasan ang pamamaga at protektahan ang maliliit na daluyan ng dugo sa katawan, kabilang ang glomeruli. Ipinapakita ng malalaking pag-aaral sa nutrisyon na ang pagdaragdag ng katamtamang dami ng berries araw-araw ay makakapagpabagal sa rate ng paghina ng paggana ng bato sa paglipas ng panahon sa mga matatanda. Kailangan mo lamang ng isang maliit na dakot, hindi masyadong marami. Pangatlo ay ang extra virgin olive oil. Ang oleic acid at polyphenols sa olive oil ay may anti-inflammatory effect at sumusuporta sa sirkulasyon. Kapag pinalitan mo ang bahagi ng karaniwang cooking oil ng olive oil sa mga salad o light stir fries, lumilikha ka ng maliit ngunit makabuluhang pangmatagalang pagbabago para sa iyong cardiovascular at kalusugan ng bato. Gayunpaman, kailangan ding gamitin ng katamtaman dahil ang anumang uri ng langis ay mayaman sa enerhiya. Sa mga kaalamang ito, naniniwala ako na mayroon ka ng sapat na pundasyon upang makabuo ng isang siyentipiko at flexible na menu para sa proteksyon ng bato. Ang mahalaga ay hindi ang ganap na pagtanggal ng iyong mga paboritong pagkain, kundi ang mas matalinong pagsasaayos, pagbabawas ng asin, pagdaragdag ng gulay, pagbibigay prioridad sa natural at sariwang pagkain. Ang napapanatiling pagbabago ay palaging nagmumula sa maliliit ngunit patuloy na hakbang. Kung ang mga pagbabahagi ngayon ay nagdala ng halaga sa iyo, mangyaring ikalat ang impormasyong ito sa iyong mga mahal sa buhay upang magkasama nating alagaan ang kalusugan. Maaari mo ring subaybayan ang channel na Songkwe Kivegia, Mamuhay ng Malusog sa Pagtanda, upang hindi makaligtaan ang susunod na nilalaman tungkol sa pangangalaga sa matatanda. Palagi akong umaasa na makatanggap ng iyong mga opinyon, lalo na kung anong grupo ng gawi sa pag-ihi ang kinabibilangan mo upang mas pag-usapan pa natin ang paggana ng bato. Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring iwanan ang mga ito upang masagot ko sa mga susunod na pagbabahagi.